Good day po, sir. I'm Rialan together with Christina and Shania, and ito po yung ginawa namin system na dinevelop po namin using Flask with Admin LTE. So, sa login page po ng system namin, pwede po, ay of course po, magla-login. Try po natin login. And if ever po na maglabas ng invalid username or password, pwede po natin siyang palitan ng password. Pindutin lang po natin yung forgot password. Then, ito po. Tapos ito pong nasa sidebar, kapag kinlik po natin yan, lalabas po itong please login first. So, hindi po natin ma-access yan. Then, ulit po tayo. Ilalagay po natin yung email natin dito. So, kinilagay po natin email dito, dun po mag-send ng reset link. Lalabas po ito. Password reset link has been sent to your email. So, pupunta po tayo sa email natin. And ito po siya. Hello, Rian. And ito po yung link. May nakalagay din po na this link will expire in 1 hour. And meron din po ng warning na if you did not request a password reset, please ignore this email. So, pag kinlik na po natin to, mapupunta po tayo dito. Then, pwede na po natin lagay yung new password natin. Kailangan po pala na at least 6 letters and may number yung password. Confirm lang po natin. Ito, successful po yung iba natin ang password. Try na po natin mag-login using yung password na pinalit natin. So, pag kapasok na po tayo, ito po yung bubungan sa atin, yung admin dashboard and info. So, next naman po natin is yung sa users or yung manage users. Yan, para po makapag-add tayo ng user, i-enter natin yung username nila. And then, mag-enter din tayo ng email. And then, yung password na kailangan 6 letters din and may isang number. And ayan. Add na tayo ng user. So, yan. Successfully na nakapag-add na tayo ng user. And then, if gusto naman po natin magpalit ng password, yan, i-type lang po natin yung old password natin. And then, yan, mag-create tayo ng new password. And then, i-confirm lang po natin yung password natin para ma-update yung password. So, yan, na-update na po yung password natin. Then, next. So, andito na po tayo sa user dashboard. Tapos, ang purpose po nito ay para tulungan ang user na ma-manage at i-monitor ang kanyang account. So, sa manager details naman po para ma-update o baguhin ng user ang kanyang personal information. Tapos sa task progress po, doon po niya makikita ang mga activity or pending niya po. Tapos sa check your inbox, tapos dito po makikita ang mga mensahe or notification. Tapos sa person list naman po, pwede kang mag-add ng new person. Enter mo lang po yung first name, then middle name, tapos last name po, and address. Tapos lagay po natin yung birthday. Tapos pwede na po natin siyang i-add. Tapos makikita po natin siya sa list. Person table.
Tapos pwede mo po itong i-edit. Ayan, kung may babaguhin po kayo sa name niya or nagkamali, tapos update mo lang po. Tapos pwede rin pong mag-delete kapag aalisin yung person. Okay, na-delete na po. So, log out na po natin.